Sabi ho, mga kababayan, huwag na si Baste ang kalabanin mo, ako na lang ang kalabanin mo. Nakita ko ho, mga bossing, gustong makipaglaban kay General Torre. yung, yung sabi ng mga DDS, General, pakibaba na po. Amoy basura na daw, sabi. Kasi nakagano ba, nakataas yung kamay ni General Torre. Sabi nila, General, pakibaba na po. No? Sabi ko, parang ang linis-linis naman tingnan ni General kung sakali. Di ba? Parang pantay naman ho ang kulay, mga kababayan. Pantay naman yung kulay ng kilikili ni General Torre. Hindi mo nga maiisip na mabaho, na may amoy. Di ba siya? Ito naman mga kababayan, nasaan na ba tayo? Isang bring him home. Bring him, Saan ba yun? Bring him home! Bring him home! Tas kainan, Bring him home! Bring him home! Bring him home! Kainan! Nasaan na ba yung susunod natin? No? Eto, mga kababayan, Congress. Ang desisyon nitong nagsabing Eto, Congress mga bossing. Sabi nila, mali ang Supreme Court. Ito po sa pangunguna po ito ni Attorney Princess Abante mga boss. Ang defense team naman ng bise, hihintayin daw ang gagawin ng impeachment court. May unang balita, si Jonathan Andal. iaapela ng House Prosecution Panel sa Korte Suprema ang desisyon nitong nagsabing labag sa konstitusyon ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yan, iaapela nila, no, mga bossing. Kumbaga, meron silang sinasabi po dito na mali daw po ang Supreme Court. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi sinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal. News article? Okay. At opisyal na report na isinumiti mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. Inisa-isa ni Abante ang mga anyay mali ng Korte. Ayan hindi. Si Attorney Princess Abante ang nagsasabi mga bossing, at yung mga congressman. Kumbaga, siya ang tagapagsalita ng Kongreso Dahil sa plenary vote, taliwas daw sa sinasabi ng Korte, nagkaroon daw ng plenary vote sa Kamara bago nila ipinasa sa Senado ang impeachment complaint. Nagkaroon ng pagbobotohan. Sino ang nagsasabi na dapat ma-impeach si Vice Presidente? Ito po ito sa House Journal. Kasi parang ang sinasabi ng Supreme Court hindi nakita daw ng mga congressman yung mga patunay o yung mga ebidensya. Pwede ba yun? Number 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Tuloy. Hindi na ho ako masyado mag-react dito mga bossing. Pakinggan po natin yung mismong sinasabi ni Attorney Princess Abante. Ikalawa, ang sinabi ng Korte na hindi inaksyonan ng Kamara ang unang tatlong impeachment complaint na inihain noong December 2024. Sabi ni Abante, hindi rin yan totoo. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na Alam nila. i-archive ang tatlong impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro. Yun po yung nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas na hindi po natin nakikita na sinusunod po ng mga senador. Ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment
at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Ikatlo, ang sinabi ng korte na hindi raw binigyan ng due process si VP Sara. Uy, wait lang. Yun ho, parang tayo ho, saksi ho tayo mga kababayan sa mga pagpapatawag ho sa kanila eh. Sa mga pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataon po para kumbaga para po ipagtanggol ni VP Sara, no? Ang kanyang sarili. Pero sila na ho ang umiiwas. O yung pagkakataong masagot ang reklamo bago ito ipinadala sa Senado. Gayunman, Sabi ni Abante, walang ganyang requirement sa konstitusyon o sa rules ng Kamara. Lalo't ang complaint ay pirmado ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas, kaya pinadala na agad sa Senado. nagbigay ang korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Nako po Pinawalang bisa nila ang articles of impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa di ba? Pati sila Bongo. Inimbita ho sila kaso mga kababayan, ang gusto nila umikot lang po doon sa mga makakapagligtas sa kanila. Di ba nga diyan nalalaman yung ang kumukuha ng bag yung La Chica. Yung mga nagtatrabaho kay BP Sara. Yun na din ang nag-aano sa kanila. Kaya lang yung mga importante kapag alam nila mayayari ako dito, naku, lagot ako dito. Ang nakikita ko natin bigla na lang po sumasakit ang mga dibdib. Sasakit ng dibdib. Naku, hospital na ako para po mahinto yung sesyon. 'Di ba? Cine Martin Production. Para mahinto yung mga sesyon. 'Di ba? Pagka nasa ospital na mga kababayan, ayun, maayos na. Maayos na, 'di ba? Tapos tatawag ng mga media. Uy, paki-picture. Ilapit yung mga media. No, ipakita. Pagkalapit ng mga media, umiiyak na ho. Naku, hindi na okay. Huling-huli ho yun, ha? Diba? Mga nag-aartihan na ho. Binigyan sila ng pagkakataon. Lahat sila pinatawag para maliwanagan ho lahat. Pero wala. Ang ginawa po nung kampo ni Sara Duterte, may mga sumakit ang dibdib. Sa galit po ni Sara Duterte, sinugod yung Maynila. Sinugod si Joel Chua. No, yung distrito ni Joel Chua. Sinugod yung distrito ni Joel Chua, nagdala ng apple, papakain daw po para mamatay si Joel Chua. Anak ng tinapayan. Tapos sasabihin walang professionalismo. Ganon din ang ginawa kay Luistro. Sinugod po yung distrito ni Luistro. Tapos anong sinabi? May utang sa amin ang mga Luistro. Nung sumagot po yung mga Luistro, wala na po. Hindi na po sila sumagot. Kaya hindi po bang lang sila? Pang biglaan lang po. Sindakan. Pagka ikaw nagpasindak, wala ka. Pero kapag hindi ka nagpasindak sa kanila, tameme iyang mga yan. Kagaya po ng mga nakikita natin, mga boss ngayon. Baste. Naghamon. Hindi na sindak si General Torre. Di ba? Tameme ngayon si Baste. May bago na pong bansag. Pinakaduwag na Bisaya. mga pagdinig ng committee, nanatili siyang tikom ang bibig. Pumalag dyan ang abogado ni VP Sara. Hiwalay naman yung naging mga committee hearings, if I'm not mistaken, sa aking interpretation, na Pero yun na yun. Di ba? Pinig-iningan ng pagpapaliwanag. Yun at yun. Kung may mga ipapaliwanag, kung may mga idedepensa yan, yun din ang sasabihin niya kahit na Di ba? Ang gusto niya sabihin, hiwalay po, iba po yung doon sa mga pahiring na mga pagpapatawag nila. Parehas din yun. Kung may hiwalay pa man, yun din ang sasabihin kung yun yung depensa nila. talakay ng Supreme Court doon ay yung due process mismo doon sa pag-initiate ng impeachment proceedings, which include Ayaw na nga nilang makipag-ugnayan, ayaw na nga nilang makipagtulungan. Yun yung mismong sabi ng ating Vice Presidente, hindi na kami makikipagtulungan dyan. yung pagbibigay sa kanya ng kaukulang pagkakataon upang sumagot. Paano
paano ka pa sasagot, Brad? Oh. 'Di ba? Ang sinabi na ng Vice Presidente, yung huli po, yung si ewan ko, ano pangalan nung isa? Yung sa DepEd na yata yun, o kung saan, yung babae na taga-disburse po nung pondo, yung sumakit ang dibdib din. Pagkatapos po nung sumakit ang dibdib, ano sabi ni BP Sara? Hindi na kami makikipagtulungan dyan sa mga yan. Oh. So it means, mga bossing, yung pagpapatawag po sa kanila doon sa mga kongreso, yun na din po yun. Eh di ibig sabihin yan, Brad. Dahil hindi sila humaharap, wala nang impeachment na mangyayari. Ganun lang pala ang dapat gawin. Eh, wag mong harapin. Yung mga pagpapatawag sa kanila, walang impeachment na mangyayari dyan. Di ba? Doon sa draft O yan, si SDO, Gina Acosta. articles of impeachment or draft impeachment complaint. Ayon kay POA, nagpasalamat sa kanilang Vice Presidente nang makarating sa kanya ang desisyon ng Korte Suprema. Handa na raw sana ang defense team sa impeachment trial. Ngayon, I don't think so. Hindi ho ako naniniwala na may mga depensa ho ito, mga bossing. Base lang po sa mga pag-aanalisa ko, hindi ho ako naniniwala na may depensa to. Kung meron pong mga depensa itong mga ito, mga bossing, doon pa lang po sa Congress, nilatag na ho nila yan. No? Sa Congress pa lang ho, mga kababayan, nilatag na po nila yan. Eh, paano ba namang hindi magpapasalamat ang Vice Presidente? Eh, yan lang naman ang gusto niya. Di ba? Yan lang ang gusto ng Vice Presidente. Yung ma-dismiss, yung impeachment. No? Okay lang sa Vice Presidente na hindi na malinis yung kanyang pangalan. Okay lang sa Vice Presidente na manatili na sa utak natin, siya ay magnanakaw. Eh bakit po hindi namin maiisip yun? May mga katanungan at meron pong mga sinasabi na paglustay po ng pondo at may mga ebidensya kami nakita. Pero yun pong mga depensa nila, wala kami naririnig. Kaya sorry mga DDS, no? O sabihin na natin napadismiss yung impeachment. Pero mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na may isang Vice Presidente na baka magnanakaw sa pondo ng gobyerno. Hindi nasasagot di ba? At yung pagkakapanalo nyo, kung sakali mang madismiss yan, yung pagkakapanalo ninyo, hindi yun ang depensa na hindi nagnakaw ang Vice Presidente. Dinaan lang sa teknikalidad, mga bossing. Di ba? hintay raw muna sila sa mga mangyayari sa impeachment court. Sa ngayon, wala pang petsa ang Kamara kung kailan sila magka-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sorry ho, dahil sa ako naniniwala na may mga depensa. Ulitin ko, kaya nung sinabi natin mga boss chief amo sir, kung sila po ay may depensa, Congress pa lang sinabi na nila yan. Wala pong isang government official na hahangarin pa na umabot sa impeachment yung reklamo. No? Wala pong ganun. Ayaw naman din nila ng impeachment di ba? Oh. Ang gusto po niya mga yan, sa umpisa pa lang, hanggat maliit pa lang, maresolba na. Di ba? At yun po ay pagkakataon nila doon mismo sa Kongreso. Pero narinig po ba natin sa Kongreso? Wala. Kung ako ho ang nasa kalagayan nila, tapos alam ko na wala akong ninakaw sa kaban ng bayan, na alam ko na malinis ang konsensya ko, alam ko tama yung mga ginawa ko, sa Kongreso pa lang, nilabas ko na lahat siya. Sa Kongreso pa lang, ipinahiya ko na silang lahat. Diba? Simple. Hindi na kailangan umabot pa sa impeachment. Sa Kongreso pa lang, dinepensahan ko na ang sarili ko. Pero bakit wala tayong nakita? Di ba? Tsaka ito pa ho mga bossing. Nagpasa yung prosecution, naglabas yung unang pagdinig at unang pagpapakita nila, nilatag. Ito pa ho, ang sagot nila, dismissal Diba? Dismissal lang sagot nila Hindi yung sagot na hindi magnanakaw ang aming
kliyente kasi ganito, bla 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 bla. Walang ganon. Ang pinakita nila, dismiss po kasi ayon po sa impeachment, dapat po may 1 year ban. Doon lang, ganun lang. Di ba? Ulitin ko, mga boss Chipamo, sir. No, para po doon sa mga naghahanap ng ating Facebook page na Mark Ramos, ayan po. No, na ngayon po ay 20 mil na po tayo. Yung nakikita nyo pong 13 mil na yan, hindi po updated yan, no? Para ipakita ko lang po sa inyo kung ano ang itsura ng Facebook page natin at i-follow nyo ang inyong lingkod dyan sa Facebook na Mark Ramos. Muli po, hanggang sa muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.